Alright, magandang gabi po, magandang araw kung nasaan man kayo naroon ngayon. This video is to explain and teach us paano ba mag-load ng funds sa ating co-op wallet or what we call add funds. Okay, log into your account. Once naka-login na po kayo, okay, click nyo po yung menu. Punta po tayo dito sa co-op wallet. Okay, yan po nasa gitna. Click nyo yan. And then makikita nyo sa ikalawa yung add funds. Click nyo po yung add funds. So, ayan po, no? So, ngayon, gusto ko pong mag-load dyan ng at least mga $90, no? Kasi gusto ko pong bumili ng tatlong tokens na I6, I22, I53. Okay, yung pong tatlo na yan, which is 81. Nilagyan po natin yan ng $90. Okay? At pipiliin po natin ay Tron. Isa na po sa pinakamura na as far as charges and gas fees are concerned. Ayan po. So, ito po yung pinili ko. Tron and TRX po siya. Then, we click submit. Okay. So, pag submit niya po, yan, nagbigay na siya ng invoice. No? Nakalagay dyan, 92.35 para makabili ka ng 331.72. Okay? Yun po yung kailangan mong Tron. 331.72. So, ngayon, pupunta na tayo sa GCash natin. GCash po ang ginagamit natin for purchasing cryptocurrency. That's a good news po, ano? Meron pong crypto ang GCash. Ano po? So, yan po. So, nasa GCash tayo. Saan po tayo pupunta? Ang una po natin gagawin, loadan po natin ng pera yung ating G-Crypto. So, punta po tayo dito sa View All. Ayan po, nasa gitna. And dito sa View All, scroll down nyo, makikita nyo po G-Crypto. Ito po ang sariling crypto wallet nyo kung may GCash kayo. Okay, which is very good. Hindi na kayo magda-download ng ibang mga crypto wallet. Hindi nyo sigurado at least ito po, GCash po mismo sila. Tie up sila sa GCash, so masasabi na natin maaasahan po at mapagkakatiwalaan. Okay po, hintayin lang po natin mag-load. Ano na po. So, nag-load siya, tulad ng sabi ko, kailangan nyo pa rin po lagyan ito ng fund from your GCash sa G-Crypto. Okay? And since bibili po tayo ng TRX, kailangan may laman yan. Okay, so ang gagawin po natin, dito po sa peso balance, itatap up natin. So kanina po nag-compute na ako, how much kaya yung mga kailangan natin? So more or less mga 6,300 for you to purchase that. So click nyo po yung top up. Okay? Then, itatype natin dyan. Lagyan natin 6,400. Okay ba? Para sigurado. Convenience fee 0. Yan. So ito, ibabawas ito doon sa laman ng GCash. Yan. So kinuha niya na doon from your main GCash at inilipat niya dito po sa ating G-Crypto. Yan po. Makikita niyo sa ilalim, peso balance. Okay, nandun na po siya sa peso balance. Meaning, funded na po yung G-Crypto niyo. Pwede na kayong bumili. So pupunta na lang po tayo sa market. Nakikita niyo po yung see all dito sa right. I-click niyo po yan para mahanap niyo kasi wala siya dito sa una niyong pinakita. Click niyo po yung see all. Okay, pwede niyo na lang i-type niyo sa search TRX. Yan, lumabas na siya. TRX. Okay. So, ang gagawin po natin is bibili tayo ng TRX para maipadala natin doon sa ibinigay na invoice ng co-op income. So, ito po, buy po ang gagawin natin. Okay? So, ngayon, gaano karami yung bibilin mo? Yan. Remember, meron siyang ibinigay na invoice. Balikan mo yan. Ayan po, nakalagay dyan, 331.72. So, bibili po tayo ng 331.72 na TRX. Ito pa yan, crypto quantity. Ayan. 331.72. Okay, kung mapapansin nyo po, yung buy now button, meron po yung timer. Kasi nag-iiba-iba po yung presyo niyan every few seconds. Okay, so yan Okay, kaya makikita nyo, 6,304 po yung peso amount. May buy now na natin kasi mawawala na siya. Ayun. So, nakabili na po ako ng 331.72 na TRX. Okay, so back to dashboard.
Yan, of course, yung peso balance nabawasan na. Pero titingnan nyo po rito sa portfolio para makalaman nyo lang. Sa pinakailalim po, pero sa right bottom, portfolio, click na po yung. Yan, makikita nyo, no? Portfolio, may TRX, no? Meron akong 331.72. Okay. So now na na-fund na po natin yung ating G-Crypto. So babalik po tayo doon. Okay, go back to G-Crypto. Ipapadala na po natin yung TRX na purchase natin. Wait lang po natin. Okay, so we're now in G-Crypto. Okay, meron na pong portfolio value natin. So funded na po yan. Punta po tayo sa portfolio. Okay, then click nyo po yung TRX. Okay, we can see there na meron siyang laman. Ang gagawin naman po natin is click that word send kasi isi-send na po natin yung TRX, okay? Magkano? Nakalagay dyan, enter amount, TRX. Balikan po natin yung kanyang invoice. 331.72, sabi. Okay, 331.72. Okay, saan po ipapadala? Ito po, copy crypto address. Yan. Okay, copy crypto address. Go back to G-Crypto. I-paste po natin dyan yung crypto address. Okay, long press lang, then click paste. Ayan na po. Okay? And in-acknowledge niya, you're sending to Tron Network. Okay, make sure, tama naman, 333.72 kasi may 2 TRX na network fee, then send TRX. Okay, so kino-confirm nyo ulit, another send TRX. Okay, of course, hingi siya ng authentication. Go to our email. Okay, ayun. Ayun, G-Crypto verification code. Okay, 723011. Email pala. Inaantay ko sa text. Ayun, 723011. Then, submit code. We are processing your send request back to G-Crypto. So, processing na po siya. So, iintayin na lang po natin na maipadala ng G-Crypto yung TRX to the wallet address of Co-op. And once po mapadala na nila, and that would be a successful transaction. It usually takes time, okay, from a few minutes to a few hours. Depende talaga. And okay, now, itutuloy na po natin yung ating pag-purchase ng tokens. So after we have sent the TRX from our G-Crypto papunta po sa wallet ng Co-op, pumasok na po siya. So, nakita ko po nung chinek ko after a few hours, okay, which is ganun po talaga ang transaction for crypto. It takes 5-10 minutes or sometimes a few hours. So, you just have to be patient in checking. So, nakita ko po siya. Dito, of course, I went to my wallet and I checked transactions. Ayan po. So, pumasok na po yung $90 na ating ipinasok. Okay, that's the worth of TRX na ipinasok natin. Of course, pagdating po sa ating wallet, dollars na po ulit siya. Okay, naka-convert na siya sa dollars. Ginamit lang po natin na paraan is crypto, pero pumasok po sa wallet natin as US dollars. Okay po? Now, ang gagawin po natin, pupunta po tayo sa Co-op tokens kasi ang intention po natin is bibili tayo ng token. Okay, let's just go to buy tokens. Okay, diyan po tayo bibili. Pero since may mga tokens po ako, just for you to know, pero para makita niya lang din po, take note lang natin. Okay, punta po tayo sa my tokens. Pagka wala kang token, no need to do this. You just want to make sure po na pumasok siya. Pero kung wala kang token, syempre, no need. No? But since may mga tokens po ako, okay, dito natin, ito yung basis natin. So, showing 1 to 10 of 13 entries. Meaning po, kinlik ko yung unused tokens, meaning may 13 tokens po ako for I6. Sa I-22 naman, punta tayo sa unused tokens, meron po akong 23 din. Okay, 23 tokens for I-22. Teka, ilan nga sa I6? Unused tokens, 13.
13.23. Tapos sa I-53, unused tokens, meron po akong 25. Okay? 13.23.25. Okay? So at least alam lang po natin. I-check po kasi natin yan mamaya. So punta po tayo sa buy tokens. Okay, we already have the $90 there. So bibili po tayo ng isang I6. Bibili tayo ng isang I-22. At bibili tayo ng isang I-53. Okay pa? 13.23.25. Tama po ba? Yung tokens natin. Okay, so sabi rito, I have a balance of 109. $81 po kasi lahat yung kailangan kong bayaran. And lalagyan natin itong method, pipiliin po natin is Coop Wallet kasi may laman na nga po yung wallet natin. Okay po, nilagyan na natin. Now, click continue. Okay po, hihingan tayo ng Google Authenticator. So make sure, puntahan po natin yung Google Authenticator natin. And you want to make sure na it's us doing this. 313339. Okay. Verify code. Okay, successfully. Oh, ayan na po. Ginagawa niya. Confirm payment. Meron lang siyang processing fee again na $1.21. So, $82.21 po yung i-deduct niya. Confirm payment. Your payment has been successfully processed. Thank you for your purchase. Alright, let's validate. Punta po tayo sa tokens. My tokens. Okay, punta tayo sa unused tokens. Oh, remember po, 13 yung kanina dyan, 14 na siya. So, pumasok po siya dyan. Unused tokens ay 22. Remember po, 23 yung kanina, 24 na po siya dyan. So, pumasok talaga siya. And, unused tokens for I-53. Di ba, 25 kanina? 26 na po siya. Okay, so now you know, your transaction is successful. Pumasok na po yung mga tokens. And now you can use your tokens to activate an incoming member or even to renew one of your members. Okay po, so that's how we do it. And I hope let's maximize this and let's get busy with it.